15%. Yan ang hinihinging kickback noon ni Ferdinand Marcos Sr. sa mga secret deals sa bawat infrastructure or floodway projects noong ito'y nasa pwesto. Kaya naman, bukod sa diktador, binansagan din itong Mr. 15%. Ilang taong makalipas ang ikalawang digmaang pandaigdig, nag-alok ng tulong ang bansang Japan para makabangon ang ekonomiya ng Pilipinas sa pamamagitan ng Overseas Economic Cooperation Fund. Ito ang naglalayong magpautang sa mga pribadong sektor upang magkaloob ng kapital at maka-import ng makina at mga kagamitan. Nang maupo sa pwesto ang nakakatandang Marcos noong 1965, ginamit nito ang kapangyarihan upang ilihis ang pundo sa mga public works. Napatunayan ito ng mga dokumentong nakumpiska ng US Customs sa mga Marcos matapos itong ipatapon sa Hawaii kasunod ng People Power noong Pebrero ng 1986. Inatasan umano ng nakakatandang Marcos ang nooy chairman ng Reparations Committee na si retired Brigadier General Eulogio Balao na tumanggap ng 15% komisyon. Pagkatapos ay i-deposito ito ni Balao sa Swiss bank accounts sa Hong Kong branch sa pangalang William Saunders at Jane Ryan, mga false identities ng mag-asawang Ferdinand Sr. at Imelda Marcos. Nang pumanaw si Balao ay pinalitan naman ito ni Baltazar, Minister ng Public Works ng 1979. Pahayag ni Baltasar Aquino na sa tuwing may natatanggap itong komisyon para kay Marcos ay inuutusan itong itago ang mga resibo at tiyaking walang makakaalam kahit pa sa asawa niya. Itinatayang nasa $300 million ang kabuuang utang ng Pilipinas sa Japan at nasa 15.9% o $47 million ang naibulsa ng mga Marcos sa pagitan ng taong 1966 hanggang 1981. Samantala, hindi lang pala 15% ang kabuang kickback ang natanggap dahil ang mismong Reparations Committee ay nangikel din ng karagdagang 15% rebate kuno sa mga Japanese firms. Kabilang sa Japanese firms na nagbigay ng komisyon sa dating diktador ay sina Sakai, Sumitomo, Toyo Trading, Nissho Iwai, Mitsui, Marubeni at si Ito. Samantala, nagbayad ng 22 bilyong utang mula sa Japanese loan ang sambayanang Pilipino upang maipatayo ang pamusong San Juanico Bridge na tinatawag ding Imelda Bridge. Ito ay regalo ni Mr. 15% sa karawan ni Imelda noong 1973. Isang Japanese firm na Marubeni Corporation ang nagsupply ng materyales at kagamitan samantalang ang konstruksyon ay pinangasiwaan ng Bureau of Public Highways Commissioner Baltazar Aquino. Siyempre, hindi papayag si Imelda na maging pangkaraniwan lamang ang pagpasinaya ng tulay na nakapangalan sa kanya. Ilan sa mga imbitado sa inaugurasyon ay ang socialite na si Christina Ford, kabiyak ng CEO ng Ford Motor Company, Henry Ford II, at ang sikat na Amerikanong pianistang si Vance Claiborne. Ang inatasang mamuno sa engranding handaan mula agahan, pananghalian at hapunan para sa 5,000 mga bisita ay si Arthur Lopez na manager noon ng Manila Hilton Hotel, si Benjamin Kukoy Romualdez
na kapatid ni Imelda at nooy gobernador ng Leyte ang inatasan nitong maging main contact ni Lopez. Ang lahat ng sangkap at gamit pang kusina ay itinawid sa dagat mula Maynila papuntang Leyte. Samantalang inilipad ang 200 services staff kasamang buong brigade upang mag-set up ng salo-salo. Ayon kay Lopez, ang kabuang gastos ay umabot sa 1 milyong peso at iyon ang pinakamalaki at pinakauna noon sa kasaysayan ng catering. Nang oras na ng singilan ay hindi na umano makontak si Kukoy. Sa madaling salita, hindi nakapagbayad ang mga Marcos sa Manila Hilton. At naalala niyo ba ang pa-lights and sound display sa Marcos Bridge ni BBM noong 2022? Gumastos lang naman ang gobyerno ng 80 million pesos para dito, habang naitalang nasa 37% ang naitalang mahirap sa Samar at 39 naman sa Leyte. Samantala, natuklasan ng Japanese legislature ang nagaganap na katiwalian sa aloksan ng tulong sa Pilipinas at ito ang naging dahilan ng pagsasabatas ng UDA Charter of 1992. Sa ilalim ng batas na ito ay higpit na ipapatupad ang mga naangkop na hakbang upang matiyak ang transparency ng proseso sa pagpili at pagpapatupad ng aktibidad upang maiwasan ang pandaraya at katiwalian. Dagdag pa rito ang pagbuwag ng secret deals sa pagitan ng gobyerno at pribadong kumpanya, ang independent audits at pagsiyasat ng gobyerno sa kinakailangang isagawa ng mga international agencies na walang partisipasyon ng mga bansang kasangkot sa mga proyekto. Ang totoong biktima ng katiwaliang ito ay ang parehong ordinaryong mamamayan ng Japan at Pilipinas. Mga Hapon na nagbabayad ng buwis upang matustusan ang programang magpautang at ang mga Pilipinong magbabayad ng utang. Tila walang malay si BBM sa mismong rehimen ng kanyang ama. Ang katiwalian at korupsyon ay naging karaniwan na.